Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta, dami-dami, libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Opo. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the Support. Filipino. Yes. Thank you! Thank you, Thank you, MX3! Across the night sky through the magical stories of Encanto, Aladdin, Moana, and the Disney princesses. Celebrate the debuts of Asha, Raya, and Anna and Elsa from Frozen 2 at Disney on Ice presents Magic in the Stars at SM Mall of Asia Arena, December 20 to January 4. Tickets on sale at smtickets.com. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Una sa lahat, maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Habang nagbabalot kami ng regalo dito sa bahay, background namin yung lihim ng liham. Minsan pa ulit-ulit naming piniplay yung mga stories kasi karamihan dito nakaka-relate kami. Sabi ko tuloy one time, ako naman ang magsisend ng kwento ko. So ito na. Ito na yung moment na yon, DJ Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lily. DJ Lindsay, pareho kaming 27 years old nung ex-fiancé ko nung naging kami. Pareho kaming NBSB at NGSB nung time na yun. No boyfriend since birth at no girlfriend since birth. Kaya akala ko, napaka-special ng relasyon namin. 2 years kami. 2 taon kaming nagmahala ng sobra-sobra, DJ Lindsay. Tapos, lumuhod siya sa harapan ko at binigay sa akin yung singsing. Nag-propose siya ng kasal, DJ Lindsay. Yun nga lang po, matapos po ang 1 buwan after ng proposal, hindi ko alam kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Hindi ko alam kung meron ba siyang ibang kinain o merong ibang nakausap. Kasi bigla na lang siyang nakipaghiwalay sa akin. Ang pinakamasakit po dito is via text lang ang pakikipag-break niya. Hating gabi nun,
Alam mo yung wala akong magagawa kundi umiyak na lang sa isang tabi. Kasi kahit anong tanong ko sa kanya, hindi na siya sumasagot. Kahit anong tawag ko sa kanya, wala na. Busy na ang linya. Iniwan niya ako ng walang kalaban-laban. Iniwan niya ako ng clueless ako sa kung bakit ganun ang naging desisyon niya. Nag-sorry lang siya sa akin, DJ Lindsay. Tapos, wala na. The end na ng love story namin. Hindi ko na siya nakausap ulit. Sinubukan ko naman siyang hanapin. Sinubukan ko siyang kausapin. Nagtanong ako sa pamilya niya at sa mga kaibigan niya, pero lahat ang sagot sa akin ay siya daw dapat ang mag-explain. Wala daw sila sa lugar na magsalita. Sabi ko naman, paano nga? Hindi ko nga siya makita eh. Ang ending, DJ Lindsay, hinayaan ko na lang. Hinayaan kong dumaan yung mga araw, mga buwan, taon. Iniisip ko na lang na siguro hindi talaga siya ang destined for me. Siguro may ibang plano ang Panginoon sa akin. Ginugol ko ang oras ko sa trabaho, sa mga kaibigan. Minsan lumalabas kami ng gabi. Di ako uuwi ng ilang araw. Para lang makalimutan ko yung sakit. Fast forward, DJ Lindsay. Makalipas po ang ilang taon. Nalaman ko from a friend na ikinasal na pala ang ex-fiancé ko. At dahil din dito sa kaibigan namin, napanood ko yung wedding same day edit nila o yung SDE kung tawagin. Doon ko po nalaman yung rason kung bakit bigla na lang siyang nawala sa buhay ko. Sa wedding vow niya, sinabi niya doon na first and last girlfriend daw niya yung asawa niya. Ang sabi niya pa, aalagaan niya raw ang kanyang mag-ina. Yung baby nila o yung anak nila na magwa 1-year-old na. DJ Lindsay, nung time na yon talagang nagtaka ako. Nagtanong. Sabi ko, sa loob ng ilang taon naming relasyon, siguro ilang years din, karelasyon niya na yung babae na asawa na niya ngayon. Kasi tinawag niyang first girlfriend yun eh. Kung ganun pala, ano ako sa buhay niya? Sabi ko sa lahat, hindi pwede mangyari to kasi nauna ako. Ilang taon din kaming magkasama. Pero ang sabi ng mga kaibigan namin, masakit man daw malaman at mapakinggan pero hindi raw counted yung relasyon naming dalawa. Porket nagkaanak na sila at siya puwera na ako. Baliwala na ako. Ang pinakamasakit dito, DJ Lindsay, alam pala ng buong pamilya niya at ng mga kaibigan niya ang tungkol sa babaeng yon at sa anak nila. Kaya hindi nila masabi-sabi sa akin noon kung nasaan siya.
Wala eh. Tapos na. Habang siya masaya, habang ini-enjoy niya yung buhay niya kasama yung asawa at anak niya. Ako hanggang ngayon, iniisip ko kung saan ako nagkulang sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako makaka-move on. Kasi nung nalaman ko yon, parang bumalik lahat ng sakit, TJ Lindsay. Lahat ng pinagsamahan namin. Lalo na't magpapasko ngayon. Last year, nasa ibang bansa kami. Kaming dalawa lang. Matching clothes pa kami noon. Kasi sabi nga namin, gusto namin couple goals kami. Ang dami naming pictures. Ang dami naming videos. Kaya ngayon, feeling ko kapag magpapasko, pasakit ito para sa puso ko. Paano ba ako makakaalis sa ganitong sitwasyon, DJ Lindsay? Tulungan niyo po ako. Muli, ako si Lily. At ito ang lihim ng aking liham.